Hey, kumusta? Ready na ba kayo para sa isang adventure? Kasi ngayon, pag-uusapan natin ang isang napaka-espesyal na libro na para bang isang guidebook para sa pinakamalaking adventure ng buhay natin. O sige, isipin mo to. Naisip mo na ba na ang buhay natin para siyang isang malaking mapa? Puno siya ng iba't ibang mga daan, iba't ibang mga pagpipilian. Yung iba papunta sa bundok, yung iba naman sa syudad. Ang daming pwedeng puntahan. Nakaka-excite, di ba? Pero, alam mo naman, sa lahat ng adventure, hindi lahat ng landas ay madali o diretsyo. May mga daan na sa umpisa, mukhang ang ganda-ganda, maaraw, pero yun pala, sa dulo, may nag-aabang na panganib. Kaya kailangan nating maging matalino sa pagpili kung saang direksyon tayo pupunta. Oo, totoo yan. Parang sa mga laro o sa mga pelikula, may mga tinatawag na hidden traps o mga patibong na sadyang inilagay ng kaaway. Ito yung mga masasamang impluensya na gustong-gusto tayong maligaw o masaktan. Kumbaga, ito yung mga nets and pitfalls, mga bitag na hindi mo basta-basta makikita. So, heto ngayon yung pinakamahalagang tanong sa lahat. Kung napapaligiran pala tayo ng mga panganib at mga nakakalitong daan, paano natin masisigurado na ligtas tayong makakarating sa dapat nating puntahan? Kailangan natin ng tulong, di ba? At heto na nga ang sagot sa ating adventure. Ang banal na Biblia. Isipin mo, para siyang isang espesyal na mapa o sa panahon ngayon, parang GPS na bigay mismo ng Diyos. Maingat niya itong iningatan para mismo sa atin, para maging gabay ng bawat isa na nagpapakita ng ligtas na daan patungo sa langit, ang ultimate destination. Ngayon, tingnan niyo to, sobrang laki ng pagkakaiba. Kapag wala kang gabay, yan, yung nasa kaliwa. Para kang naglalakad sa dilim, nangangapa at madaling mabigla. Kaya madalas, natitisod ka, nahuhulog sa mga bitag. Pero, kung may gabay ka, ay, ibang usapan yan. Mas kampante ka, mas sigurado ang bawat hakbang mo kasi alam mo kung saan ka pupunta at alam mo kung ano ang dapat iwasan. Sabi nga ng isang napakatalinong hari na si David, ano bang ibig sabihin niyang iningatan sa aking puso? Hindi yung literal na itatago mo yung libro sa loob ng damit mo ha. Ang ibig sabihin niyan, isinasa ulo mo. Iniintindi mo at isinasa buhay mo yung mga aral nito. Parang paborito mong kanta na alam mo. Para kapag dumating na yung mga bitag, yung mga maling gawain na tinatawag nating kasalanan, alam mo na agad kung paano ito iiwasan. So paano nga ba talaga tayo nito pinoprotektahan? Simple lang, may 3 paraan. Una, parang weather forecast. Binibigyan kanya ng warning sa mga panganib na pararating. Pangalawa, parang flashlight sa dilim. Nililiwanag niya yung mga tusong plano ng kalaban. At pangatlo, parang super vitamins. Binibigyan ka nito ng lakas para manatiling matatag at makatanggi sa mali. At ito yung pinaka-cool sa lahat para sa akin. Ang pagbabasa ng Biblia ay hindi lang basta pagbabasa ng mga lumang kwento, kundi parang may isang boses mula sa langit na personal at direktang kumakausap sa'yo para gabayan ka sa sarili mong personal na adventure. Kaya bilang buod, itong guidebook na to, ito yung pinakapanangga natin sa paglalakbay. Isinulat to para tayo ay matuto, para bigyan tayo ng pag-asa kapag nalulungkot tayo, at para siguraduhin hindi tayo naliligaw ng landas. Ito yung proteksyon natin laban sa lahat ng kasamaan na pwedeng sumira sa ating adventure. At bakit nga ba ito ibinigay sa atin? Ang dahilan ay sobrang simple pero puno ng pagmamahal para siguraduhin na wala, kahit isa lang sa atin, ang maliligaw sa madilim na daan. Ginawa ito para lahat tayo, kasama ka, ay may pagkakataong mahanap yung maliwanag at ligtas na landas. Kaya ngayon, ang tanong ay para naman sa'yo. Kung hawak mo na yung mapa mo, yung guidebook mo, anong bahagi ng adventure mo ang una mong gustong buksan at tuklasin? Tandaan mo, ang pinakamaganda at pinaka-exciting na paglalakbay ay naghihintay lang sa'yo.